para matugunan ang nagtataas ang presyo ng gasolina at mabawasan ang polusyon sa hangin, isinusulong ngayon ang mga environmentally friendly na electric public utility vehicles. Ito ang naging sentro sa ginanap na event kamakailan sa pangunguna ng mga transport leaders alinsunod sa atas ni President Ferdinand R. Marcos Jr. At para sa buong detalye, panoorin po natin ito. Nagtataas ang presyo ng gasolina, matinding traffic at makapal na usok sa kalsada. Ilan lamang yan sa mga hamong kinakaharap ng libo-libong Pilipinong commuters at mga tsuper sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. At sa patuloy na pag-usbong ng mga makabagong inobasyon, panahon na rin para sumabay sa pagbabago. Kaugnay nito, isang aktibidad ang pinangunahan kamakailan ng Pangulo ng Pasang Mazda na si Ka Obet Martin. Layunin nitong simulan ang pagsulong sa isang healthy commuter environment nang hindi nag-aalala sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ngayong araw sa presentation ng electric vehicle bilang suporta sa Public Transport Modernization Program ng ating pamahalaan. Kami bilang mga transport leaders ay nagkakaisa sa pagsuporta sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang isang modern at sustainable public transport system. Narito na ang bagong reyna ng kalsada, mas moderno, mas malinis at mas environment friendly. At para mas mapadali ang paglipat sa mas makabagong transportasyon, nakahanda ang Department of Trade and Industry o DTI ng 3 million pesos na loan package. Dito, maaaring makahiram mula 1.5 up to 3 million pesos ang mga operator at tsuper para makasabay sa modernisasyon. Nandito po tayo ngayon para sa awarding ceremony of the Pasang Mazda of our e-transport loan program. I encourage yung mga drivers at saka mga operators na mag-take advantage dito sa e-transport loan program under the DTI SB Corporation. Itong pautang po ito ay talagang para sa small operators and para sa drivers. Target naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makapagpasada ng hanggang 6,000 electric jeepneys o e-vehicles sa buong bansa ngayong taon. Alinsunod sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Dahil na, take advantage of this opportunity. Alam nyo, in the midst of all this turmoil, in the midst of all this fuel crisis, no, ang ating gobyerno po ay eager focus to move forward and enhance the resiliency of the transport sector para pag ulit itong mataas na presyo ng crudo, hindi na tayo nataandara pa kung ano gagawin. Ayon kay Ka Obet Martin ng Pasang Mazda, napapanahon na ang paglipat sa e-jeepneys. Bukod sa mas tahimik na biyahe at mas malinis na hangin, malaki rin ang matitipid sa gastusin sa krudo. Kaya ang tanong, handa na ba kayong sumakay sa mas malinis, mas matipid at mas makabagong kinabukasan? Dahil ang ating next destination stop ay modernized na.